Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Diba? Hinamon niya ako. Kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. Diba? O ngayon, we will make sure na ito ay ma-enforce. Nakaputukan dito ngayon sa second floor ng Senado. Why is this happening at bakit may putukan nga dito? Hello everyone! Welcome to my one-on-one today. Ang kakausapin po natin ngayon ay isang individual, isang dating senador na nasa sentro ng iba't ibang mga issue kaugnay sa mga Duterte. Nasa sentro siya ng issue pagdating sa International Criminal Court kung saan dinala ang dating Pangulong Duterte at maging ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Is he a political crusader or politically obsessed with the Dutertes? And is he vindicated today? Kasama natin si former Senator Antonio Trillanes. Sir, maraming salamat po for being in my one-on-one here in YouTube. Maraming salamat, Ms. Karen. Unang-una, napakatagal ng panahon na ipinaglalaban mo ito. People say you are now vindicated. You have been proven right. Is this a political obsession with former President Duterte or are you a crusader? Let's set aside the labels. I would like to believe na this is an advocacy. Okay? Nagsimula ito nung kadete pa lang ako, no? Nung namulat ako dun sa what an ideal society should be. Naging chairman ako ng honor committee. So ito yung nag-i-instill ng certain value sa isang kadete. So inano ko yun. I embraced that. At nung nag-assign kami sa field, nung bagong graduate, kami ng mga classmate ko, we had several experiences na salungat dun sa nakita namin o paano kami minulat nung training. At yun na nga, naggrupo-grupo yan and eventually yun na yung magdalo nung nagkaroon ng Oakwood incident, etc. Then, tuloy-tuloy na yun. Simula kay GMA. Then, it's not an obsession to a personality per se. Kasi si GMA nga, pinakulong ako. Pero nung nakalaya kami, nung nakalaya ako, hindi ko naman siya hinabol. Hindi ko, nagkita nga kami dun sa wedding anniversary ni Senator Miriam. Wala eh. Kumaga, I moved on past her once the mission, I believe, was already accomplished. Whether I was the one who accomplished that or not, so tapos na. Then, I moved on to other missions. So, the Vice President Binay, gano'n. Then, nung di siya nanalo. So, kumaga, ganun-ganun lang. So, it's not the person. It is the advocacy. So what was it about former President Duterte nung mayor pa siya? Ano ang nadiskubre ninyo dahil nangangampanya pa lang siya sa pagkapresidente noon ay lumalaban na kayo sa kanya? Ganito po yan. I first met then Mayor Duterte nung tumatakbo ko noong 2013 elections. Hindi naman siya kilala personally, no? Pero may myth siya, no? Na yung Davao, ganito, siya yung parang parang kingpin ng Davao. So, lahat ng mga national candidates parang nagkokortesiya sa kanya para makakuha ng boto doon. So, ganun lang yung pagkakilala ko sa kanya. Then, nung 2015, na yung grupo namin, the Magdalos, were looking for somebody na susuportahan namin. So, through mutual friends, nakausap ko yan si Duterte, no? Now, contrary dun sa mga kinakalat ng mga DDS na pumunta ako ng Davao, humingi ko ng parang sumipsip ako sa kanya, whatever.
dito siya ang pumunta ng Metro Manila. Sa Pasig kami nag-meet. I think it's one of the hotels there in Ortigas. So nagkita kami. Ang purpose ko was to know the man. Sabi niya, Senator, uunahan na kita. Hindi ako tatakbo. Okay. Kasi yun ang palaging sinasabi ng mga DDS na ako daw ay nag-apply bilang Vice President na nung ni-reject daw ako parang jilted lover, parang ganon. Kaya ako galit na galit. No. So, how could I apply to somebody who was not running? April 2015 ito. Kung maalala ninyo, vehemently denying siya na hindi siya tatakbo, di ba? Until I think mga late November na. So therefore, nung na-set aside na yon, andun na rin kami. Might as well, pakinggan ko siya kung ano yung mga ideas niya. Alam mo, kinilabutan ako doon sa mga kwento niya. I don't know kung he was trying to impress me being a former soldier na by saying yung mga, alam mo yung mga macho stuff na may pinatay siya, may mga kung ano-ano. Then may mga kabastusan about women. 1.5 hours kami nag-usap. Ni isang segundo ron sa pag-uusap na yon, hindi niya dinevote about the country. Kung paano ayusin, ano mga nakita niya mali. Walang ganon. So naalarma ka? Yes. Kaya after nung pag-uusap, I went to my group. Sabi ko, hindi pwede ito gawing presidente ng Pilipinas. Buti na lang, hindi raw siya tatakbo. So we moved on. Eventually, we supported Senator Gespo. Then, later on, nag-substitute siya. Remember, mga December yun. He ran. At doon na, yung conversation namin noong April came flooding back in. Doon ako na tipong hindi to pwede maging presidente. So I was trying to ring the alarm bells to everyone. So we gathered yung mga dossier about Duterte. A great deal of the information I got came from yung political nemesis niya sa Davao, si late Speaker Nograles. So quietly binigay sa akin kasi magkakaalyado na sila. Ito ba yung mga bank accounts, alleged bank accounts? Nanggaling ba yun? Not yet. Kasi may mga binigay siya about yung mga pinatay ni Duterte doon, tapos mga broadcasters, tapos yung corruption na ginawa doon, tapos yung smuggling ni Pulong, maraming dossier. So ginagather ko lang. Tapos eventually, yun na, no, mga I think mid-April or something, doon na pumasok yung whistleblower na nagbigay noon. That was 10 years ago. Hindi ka bumitiw. Nanalo na si Duterte. Kinasuhan ka pa. Right? Pero hindi ka huminto. Ano ang nadiskubre mo noon nung nangangampanya si Duterte specifically? Yung mga deaths, alleged deaths in Davao. Ano pa? Yun ito, no? Lahat ng red flags actually, bukod dun sa dossier na nakuha ko, bukod dun sa bank accounts na nakuha ko, nakikita ko siya sa campaign trail, lahat ng mga red flags sa isang presidente, lumalabas na eh. Yung minumura si Pope. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na, Pope, ka umuwi ka na. May minolestya nga siya sa stage mismo. Diba, may rape joke, tapos yung mga pagpatay. Nakikita ko na, kumbaga that early na decode ko na siya. That he is up to no good. Na pagka binigyan mo ito ng power of the presidency, aabusuhin ito. And that's exactly what happened. Actually, after he won, I was hoping, yun nga, the majesty of the presidential office would change the man. Na tipong may mga guardrails dyan na, sige, you would behave. So I stepped back. No? I allowed him na hoping na, yun na nga, mag-iiba. Kaso day one pa lang, so from nung nanalo siya,
nag-take oath siya. So I was stepping back until nag-assume siya nung June 30, patayan. Immediately. So sabi ko, teka, what's happening? Ano ba ito? We're trying to find out yung patayan ba ay utos galing sa taas. But he was very clear. Sinasabi niya naririnig naman natin. So I was about to file that resolution. Naunahan ako ni Senator Laila. So we need to investigate. We need to put a stop dun sa patayan. So yun na nangyari. Ngayon, ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC, dinidinig for crimes against humanity. Inaakusahan kayo, Senator, of cooperating with the ICC. May mga kumalat noon na nakikipagkita ka sa ICC, na bayaran ka daw ng ICC. I never denied na nagko-cooperate. I needed to cooperate with them. Kasi kailangan nila ng impormasyon Dito sa Pilipinas yung mga impormasyon. Kasi remember, ganito yan. Before we went to the ICC, we exhausted everything dito. Inimbestigahan sa Senado, we night-wash, nag-file ng impeachment, ni railroad. Wala nang mapuntahan. The law enforcers, the government agencies were not doing anything to stop the killings kasi they were part of it. DOJ was part of it, NBI, PNP, ayan sila Bato. So kumbaga, the whole government apparatus was being used to oppress the people. Hindi lang oppress, to kill the people. At by design, kaya nga nagkaroon ng ICC. Yung International Criminal Court was designed kapag ka nagkaroon ka na ng situation na wala ka na mapupuntahan, doon sila. At niratify natin yan noong 2011. Ang crimes against humanity, hindi yan pwedeng i-file ng kagaya mo, kagaya ko, hindi. Government ang nagfa-file niyan. Bakit? Kasi sila yung may hawak ng mga datos. So, hindi nila ginagawa. In fact, whitewash nila. We were trying to investigate. So, bago kami pumunta ng ICC, in-exhaust namin lahat ng remedies dito. Kaya kami pumunta doon. Ngayon, nung nandoon na, talagang kailangan namin mag-cooperate. I never denied that. And it's not illegal. It's not a crime to cooperate with the ICC. Tinulungan ko sila magkalap ng ebidensya, impormasyon, lahat. Pero for them to pay me for that, at po kasi nga di ba? Mag-aabono pa ako on the contrary for that. Pero fortunately, I did not need to because una, senador ako. Pangalawa, maraming mga tumutulong eventually. Ngayon ang ICC nag-anunsyo ng mga pangalan at naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa at nagbanggit pa ng ibang mga pangalan kabilang si Senator Bongo. Ang tanong ng ilan, bakit may hawak si Senator Trillanes ng arrest warrant ni Senator Bato? Ba't napunta sa inyo yun? Ganito po, maliwanag dun sa in fact, dun sa interview natin, dun sa Head Start, sinabi ko, I went there because I was challenged. May impormasyon ako na lalabas siya. May impormasyon ako na may warrant siya. Tapos, kaya ando doon ako ngayon. Ngayon, yung mga media sa Senate, nagtataka sila, bakit aarestuhin si Bato? Bakit aarestuhin? And a few days earlier, nag-announce yung ICC, walang public warrant na issued kay Bato. Hindi nila sinabi na may sealed warrant na binigay sa kanya. So, confused yung mga senador, confused yung mga media about why there was the NBI arresting team there. Ako yung nag-articulate noon. Hiniram ko yung hawak nila na warrant, pinakita ko sa publiko. May warrant siya ng ICC. Ganun lang kasimple, parang ginagawang big deal. I was there to inform the public. Hinamon kayo ni Bato noon. Yes, precisely. And I said that. Nandito ako. At hindi ako inutusan ni Bato na, kasi may isang senador na nagsasabi, kahit ano daw ba sabihin sa akin ni Bato, gagawin ko. Hindi. Iba yung utos, iba yung hamon. Yung hamon, you have the option to accept the challenge or not. I accepted the challenge and I was there. Ganun lang po kasimple yun.
The Senate leadership protected Senator Bato de la Rosa. Dati kayong senador. Ano ang paglabag ng Senado sa batas kung meron man? Maliwanag po yun na obstruction of justice yung ginawa nila doon. Kasi it was a valid warrant at ngayon, sinabi ng Korte Suprema na valid warrant yon, hinarangan yon ng Senado yung pagsiserve noon. At hindi nangyari sa kasaysayan ng Senado na ganyan ang nangyari. There are 3 instances na pwede ko masite. Si Senator Enrile, noong 1990, nung na-implicate siya dun sa coup d'etat noon, sinerve yung warrant sa kanya while in session. After niya mag-privilege speech, inaresto siya. Voluntaryo sumama siya. 19 nang unang maaresto si Enrile sa kasong rebellion, kaugnay ng madugong kudeta noong December 1989. Nakulong ng ilang buwan pero nakapagpiyansa at nanalo sa kaso. Then yung nangyari kay Senator De Lima, ganun din, inaresto, voluntaryo sumama. An arrest warrant against De Lima was issued Thursday for her alleged involvement in the illegal drug trade inside the National Penitentiary. Nananalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po lahat na ito. Nasa bandang huli, lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang hustisya. Inuulit ko po ngayon, inosente po ako, wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan ang mga pinaparatang po nila sa akin. Ako, nung binigyan ako ng warrant, pinapasok sila, doon mismo sa may session hall ako inaresto while in session. Sumama ako. Anything you will say will be used against you in the court of law in the Philippines. You have the right to an attorney, to your own choice, independent and competent. If you cannot afford one, the government will provide. You have to understand. Yes, sir. Bakit ngayon hindi? What's so special about Bato na hindi applicable yung batas natin sa kanya? Ganun po yun. Sinasabi ng mga senador, umalis si Bato. He was a free man. Ano ang pagkukulang kung meron man ng Senado doon? Maraming pagkukulang dun sa mga tao doon. But primarily, yung play with words nila Cayetano at yung mga iba, huwag tayong magpadala doon. Maliwanag na pumuga siya, puganti siya, tumakas siya. Kasi may valid warrant, hinarangan nila, tapos sinabi nila po, proteksyon na namin, custody namin, pero pinatakas. So, mananagot sila dyan. No? Regardless of what they say, what is important is what the law says. Ganun lang naman yun. Kaya sa amin sa Oakwood, marami kaming sinasabi. Ito, nilalabas namin grievances. Kung ano man yung sinasabi nyo, but the law says, ganito yan, kulong kayo. Dapat ba makulong si Senator Robin Padilla? Merong proseso, pero kailangan niya makasuhan. Maliwanag yon na siya ang nagpatakas, may mga testigo, may ebidensya. Ngayon, kailangan makasuhan muna, then bahala na yung korting sumintensya sa kanya. Ganun yan. Senate President Alan Cayetano said the Senate was under attack. I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. Was the Senate under attack? It was never under attack. Alam nyo, nagtataka nga ako dito sa DILG, PNP na it took them 6 days to find out what we found out in just a few hours after the incident. Alam natin, nakikita kasi nung media, ando doon lahat, nire-report nyo lahat. Alam na alam, sino yung umatake? They can't even say kung sino yung umatake sa kanya. Diba? Pag sinabi niyang NBI, government, authority yon. So, yun ang problema ni Cayetano. They were creating a scenario. Ang tawag dyan yung false flag operation. Diba? Para lang to pin the blame on The other NBI. groups. Yeah, on the NBI. Pero, evidence showed later on, even a few hours after, na walang tumapak sa Senate premises na NBI agent. So, bumulaga sa kanila ngayon yung senaryo nila. And I hope hindi tayo magpadala dun sa mga drama na yan.
panliling lang na gagawin because we saw kung ano talaga nangyari. At ang unfortunate dito, ginamit nila yung media para dun sa senaryo nila. Maganda that these things are coming to light finally at kailangan managot. Kailangan yung crying scene ni Senator Pia kahapon. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari, napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Gusto mong intindihin. Pero alam nila na ang nagpaputok yung usaan nila eh. Niloko sila. Sisihin niya yung kapatid niya, sisihin niya si General Aplaska. Nag-create ng parang wag the dog scenario doon. Ano po ba ang responsibilidad at hangganan ng kapangyarihan ng Senate Sergeant at Arms? Pwede po ba mag-warning shot sa law enforcement ang Senate Sergeant at Arms? Hindi po pwede yun. Meron silang manual doon na nag-guide sa iba't ibang scenarios. Kumaga mga protocols yun. Or standard operating procedures, rules of engagement. Ando doon yun sa kanilang professional manual. Makikita mo wala doon. Walang way, walang senaryo na pwede silang mag-warning shot sa isang otoridad, sa law enforcer. Lalo na ng NBI na nagsiserve ng valid warrant. Kaya no matter how you spin it, bawal yung ginawa. At kailangan makulong itong si General Aplaska at kung sino man nag-utos sa kanya. But why would he do that? I would like to think na unang-una, inimbolden siya. Binigyan siya ng parang authority, ng mandato nung kanya Senate President, si Alan Cayetano. Tapos ito, bunga ito nung palaki ni Duterte. Kasi ito, General ito nung panahon na yon na kasama. Doon sa area niya, marami rin natokhang ito. No? Siguro nga, kailangan ma-review din yung service record nito. Anyway, bottom line, lahat itong circumstances na to, nagdala doon. Yung yabang nung PNP sila, untouchable sila, Mistanya, si Bato, parang inaapi. Tapos yung boss niya, si Cayetano, parang in-empower siya to do that. Ginawang private army yun eh. So yun ngayon. Wala yan sa mandato ng ano. In fact, yung pagdi-discharge ng weapon, ano yan? Pwede kang sibakin sa USAA pag nag-discharge ka indiscriminately. Palagay mo, Senator, na utusan si General Aplaska o nabigyan ng blanket authority or any form of authority na protektahan si Senator Bato at all cost? Huwag papasukin ang NBI at all cost. It may not be that explicit, but he got that impression na na tipong wag papasukin at gagawin nilang lahat to protect Bato. Is the Senate President answerable Definitely. for protecting Senator Bato? Kasi ang paniniwala niya, dapat Philippine warrant lang. Alam niyo kasi, sabi ko, regardless kung ano yung sabihin niya, regardless kung ano opinion niya, ang importante kung what the law says. Maliwanag yung Republic Act 9851. Ako hindi ako lawyer pero marunong akong magbasa. Kahit lawyer ka, hindi ako lawyer, pero dapat yung binabasa natin parehas pagkakaintindi natin. Maliwanag doon. Kapag merong isang iniimbestigahan na akusado ng isang international tribunal ng crimes against humanity, pwedeng isurrender itong taong ito ng Philippine authorities doon sa international tribunal na yon. That law was never declared unconstitutional or illegal. Ganun kasimple yun. Kaya kung anong opinion ni panlilin lang yan, panggagaslight yan, do not mind him. Kung ano yung nakalagay dito, and in fact, in-affirm na ng Korte Suprema na valid yung warrant at pwede siyang arestuin.
Inutusan ng Justice Department at Interior and Local Government ang NBI at PNP na isilbi na ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw pa senator sa Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But is, sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers po? Lahat yan, trabaho ng senador. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na kaya lumitaw siya sa Senado nung Lunes matapos ng 6 na buwan ng pagtatago ay para sa 13th vote. Mahalaga na yung boto niya ma-recognize para magbago ang liderato. Inamin niya yon. What is at stake right now? Gusto nilang in control sila sa impeachment court. Yung presiding officer would be the Senate President. So yun yung gusto nila mangyari. Kaya siya nag-appear, pero by his own admission, dinisib din siya ni Cayetano or whoever na walang warrant. Di ba? O siguro, naniwala siya na talagang walang warrant. Anyway, kaya siya lumabas. Ngayon, nung napalitan si Senator Soto, immediately pinalitan nila yung Sergeant at Arms, Senate Secretary. As presiding officer, feeling nila mas didikta nila yung tempo ng impeachment trial. Pero to be fair, ang nangyari, nag-convene ka agad. Wala siyang choice because of the public pressure. All eyes are on Cayetano. Ngayon, kung gagawa siya ng magic dyan to parang pigilin or i-delay yung impeachment, napakanipis na majority niya eh. He cannot do that anymore. Kasi nung Lunes, sinerve yung warrant. Bigla na lang nung Wednesday or Thursday, ang nangyari, walang utos sa NBI to serve the warrant. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr., stand down, wala akong utos arestuhin si Bato. Ang tingin ng ilan, parang atras abante ang gobyerno doon sa arrest warrant. Nakita naman natin, the NBI was there to serve the warrant. So regardless of who ordered the NBI, they were there to fulfill their duty. Ngayon, who stopped them? It was the senators, Cayetano in particular. Pero kaninong kasalanan kung bakit nakatakas si Bato? Who has to be made accountable? Kailangan managot doon yung OSAA, si General Aplasca, si Cayetano, si Robin Padilla, the PNP, no? Na nandoon, supposed to be, kahit may protective custody dito, pero alam nyo na may warrant, pumuputok na sa media, dapat naka-ready kayo doon. Tapos si John Vic Remulla, pumasok siya doon, nakausap niya na yung hinahanap, tapos hindi man lang siya naglagay ng detail doon. So kumbaga, marami, no? It's incompetence or talagang willful negligence or talagang deliberate na pag-assist sa pagtakas. Or Marami. is it politics? No. Pag nakita mo doon, kasi dapat hindi na yan pumapasok sa level ng presidente. Alam nyo na yung gagawin nyo, di ba? Kaso, apparently not. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. May testigo ba kayo laban kay Vice President Duterte? Yes, titistigo po ako. Nasabihan na ako ng House Prosecutors. So, yung parte nung magiging testimonya ko ay nasabi ko na nung karoon ng impeachment hearing sa House nung April. May BDO, may Metropolitan Bank, Land Bank, dapat maintindihan ng publiko. Yeah. Ano to? So, ito po yung dokumentong ibinigay sa akin ng whistleblower. Tapos, dito makikita natin may pangalan ng account, address, tapos birth date, tapos may, ito yung recipient, tapos iba pang details, no? Yeah. Kailan, tapos kung magkano. Okay. So, andyan yan. Oo. Ngayon, So this is the family. This is the whole family. No, Ano? only Sara Duterte. Only
the Vice President? Sara Duterte and Rodrigo Duterte ito. All of this? Yes. Ito So lang how yun. many bank accounts are we talking about? We're talking about 50 plus bank accounts. Ipinakita mo sa Head Start yung mahabang listahan ng mga bank accounts of Rodrigo Duterte and Sara Duterte and Man Scarpio. Napakadaming accounts doon. Sinasabi ng ilan, papel lang yan eh. Mga papel lang yan, pwedeng tinype yan ni Senator Trillanes. Saan naman yan na-imbento yan? Kaso nga po, na confirm na validate na ng Anti-Money Laundering Council. Dun sa hearing na yon, na randomly nag-pick sila ng 19 transactions at lahat yon isa-isa kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Kaya nga sinasabi nila na vindicate daw yung pinaglalaban. But I knew from the very start na hindi ko inimbento yon. Totoo yung hawak ko. At I stand by my track record. Wala naman akong nilabas na aligasyon na hindi totoo o gawa-gawa lamang. Sa mga bank accounts na nakita mo, ano ang pinaka nakaka-alarma sa'yo pagdating kay Vice President? Iba't iba. Meron yung volume ng deposits per day. Parang nakikita mo, ginagawa siyang money laundering instrument. Tapos, yung total na pumasok dun sa accounts na yon. Tapos, meron yung mga diniposito na galing or mga natanggap nila galing sa drug lord na si Sammy Uy. Kaya, yun ang mabigat kasi maraming Pilipinong nadala dun sa myth ni Digong na galit siya sa illegal na droga. Pero dito sa dokumento nakita ko, tumatanggap bawat miyembro ng pamilya sa isang drug lord. Yun ang pinakamabigat. Bakit po ayaw niyong tumakbo bilang presidente si Vice President Sara Duterte? Dahil nakita ko na po yung Duterte na brand, no? Kung paano sila mamahala, kung paano sila mag-abuso ng kapangyarihan. Pag nakita niyo yung tatay, yung mga anak, lahat sila, pag binigyan mo ng kapangyarihan, isa lang ang gagawin nila yan, aabusuhin nila. At pag titignan nyo yung track record nila, may involved na violence, di ba? Intimidation, bullying. May kita nyo ang bukang bibig nilang pamilya, pupugutan ng ulo. Sinabi ni Duterte yan sa so many occasions, pugutan ng ulo. Sinabi ni Sara, pupugutan ng ulo. Imagine myself cutting his head. Sabi ni Baste, ulo daw ni President Marcos yung kailangan nila. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Violenteng mga tao ito. Sinasabi ng ilan, si Senator Trillanes ay tinitira ang mga Duterte, exposing the Dutertes, pero he's turned a blind eye sa flood control. Diba? At sinabi yun, hindi mo tinira si House Speaker Martin Romualdez, si Zaldico, na nahimik ka daw doon. When all these things happened, wala na ako sa government. 2019 pa yung last term ko. Lahat ng mga aligasyon ko sa Duterte, nakalap ko when I was still a senator. Alam niyo, kung senador ako ngayon, I would have access to information and all that. Maaring tumindig din ako dyan. Kaso, hindi eh. I don't have anything. Wala naman ako mga kontrata ng DPWH o kung ano man. Di ko naman kilala yan si Bernardo. Yun po ang sitwasyon. At hindi naman kailangan lahat ng anomalya sa Pilipinas ako. Di ba? Kung meron dyang ibang tumututok at marami naman nakatutok sa flood control, by all means, go ahead. I will not stop you. Pero dito, kumaga... You're well-equipped. Yes, eye on the ball ako rito. Kaya kong tindigan lahat ng aligasyon ko sa kanila. What will happen if the Vice President is not convicted? They need 16 votes to convict. Let's hope hindi mangyari yan. Ano? At ako naman, kumpiyansa that the evidence will convince the senators na mag-convict. I've seen that happen and it might happen still. Ngayon, ang nakikita ko rito, isang gabay ng mga senador dyan is the pulse of the people.
Pag lumabas yung ebidensya at nakita nilang naniwala yung taong bayan doon sa ebidensya, bababa yung numero niyan sa survey. Pag nakita ng mga senador na wala nang pag-asang manalo yan bilang presidente, bibitawan yan. Because that's what politicians do. They abandon ship pagka yung ship na yon ay lumulubog. Senator, at any point in time, sa totoo lang, hindi ka ba natakot? Didn't you want to give up? Yung death threats, hindi threats, talagang plots. Talagang nakuha natin yan. Hindi naman ako nagkumpiyansa, but was I fearful of my life? Parang hindi naman. I would like to believe na normal ako na tao, hindi naman ako para may death wish. Pero I just believe na kailangan kong gawin yon. Kumaga, I'm a fatalist. Kumaga, bahala na yung Diyos sa akin. Do you feel vindicated today? Yes, pero to be honest, hindi ako nagbubunyi because of that, because we're still in the middle of that war we are raging. This mission, hindi to tapos eh. Kumaga parang that vindication, personal vindication, won't mean anything kung hindi to magre-resulta sa accomplishment of the mission. We have to keep on trying. We have to keep on, kumbaga, being conscious about the environment, about what we're seeing, what we're hearing from these people. Kasi, talagang iisahan ka eh. At malilin lang ka, madadala ka dun sa isang lugar na akala mo maayos yung pala hindi.